Magandang gabi po sa ating lahat. Ating pong basahin ang aklat ng mga awit, kabanatang 145, talatang 1 hanggang 3, na ganito po ang sinasabi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking iahayag, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat pagpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat-dapat siya ang purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap unawain. Tayo po'y sandaling manalangin. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpupuro sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabi nito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na nagkasama-sama muli kami sa aming pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo kaming iniingatan at ginagabayan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ng kagalingan ng aming mga karamdaman. Panginoon, sa gabing ito aming nilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat anak mo na may bahagi sa pananambahang ito. Patuloy po na inyong patnubayan at patpusin na inyong banal na espiritu. Ang kanyang ang kanilang mga buhay, Panginoon, maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito ay upang magpahayag ng inyong banal na salita, naway maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kauwisan ng aming pananambahan at ang banal mong espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na pumatubay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito'y aming dalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po si Carlos. Nagpapasalamat po sa araw-araw na kalakasan na ibinibigay niyo po sa buong pamilya natin. Nagpapasalamat din po ako sa knowledge and wisdom na ibinibigay niyo po sa amin. Ito pong dumaan na taon na-celebrate po namin ng buo naming pamilya yun. Sobrang thankful ko po kay God dahil na-celebrate po namin ito ng buo naming pamilya. Pati rin po nung sa Christmas, celebrate din po namin ito ng buo namin pamilya. Sobrang thankful ko rin po nun dahil buo po kami pamilya na-celebrate yun. And nung sa Christmas presentation po namin, laking pasasalamat ko rin po nun nung akala ko hindi ko po magagawa ng buong kaya ko yung ay sobrang nahihiya ako nung magalit kasi yung role ko po kasi is magagalit po ako. So, sobrang thankful ko po kay God talaga sa, lalo na po sa school, sa school, yung mga activities and assignment, mga homeworks na hindi ko nang ma-miss yun. Nagawan po ng paraan. And yun, maraming salamat sa Panginoon sa araw-araw. daloy ng marami
Isang magandang gabi po sa ating lahat and Happy New Year. No? Akwatro pa lang ngayon. Simula pa lang ng unang linggo ng ating bagong taon na 2024. Muli po ay isang napakalaking, it's a great privilege po na muli ay makapagdala ng mensahe ng ating Panginoon Diyos sa atin po lahat. Kumusta na po ang inyong bagong taon? Nawa po ay tayo ay ligtas at mapayapa po natin na ipagdiwang ang bagong taon. Ang mga Pilipino po ay nakagawian na tuwing bagong taon na nagsusuot ng mga polka dots, no? May mga pagkain bilog at may mga pagkain malakit. Meron din silang gumagawa din po ng mga New Year's resolution. Ibig sabihin ay yung plano nila for the whole year, yung pwedeng baguhin, yung pwedeng simulan. Ganyan po yung mga Pilipino, no? Pero po tayong mga nakakakilala na ay hindi na po natin ginagawa yan. Pagkat simula po nang natanggap po natin ating Panginoon, tayo po ay bago na. Ang tunay pong bago ay nagsimula nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Ngayong gabi po ang pag-aaralan po natin ay ang buhay ni Zacchaeus. List po muna ako dun sa ating verse for today. Ito po yung Hebrew 9. Ilipat po muna ako sa Luke 19:1-10. Ito po ang buhay ni Zacchaeus, no? Matatagpuan po natin sa aklat ng Lucas, Kabanata 11, talata 1-10. Matutunghayan po natin kung paano ang isang makasalanang si Zacchaeus ay tumanggap at binago ng ating Panginoon. Ito po ay pinagmatang kong restart, new beginning. Basahin po natin, samahan niyo po ako sa pagbasa po ng aklat ng Lucas, Kabanata 11, talata 1-10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ni Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buhis at siya'y mayaman. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito nakita sapagkat siya ay medyo pandak. Kaya't patakbo siyang naunas daanan ni Jesus at tumakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, ay tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa inyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Makikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, sasauli ko ito sa kanyang ng pang-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahyang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin na ligtas ang mga naliligaw. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat na ito. Isang bagong taon, isang bagong araw na ibinigay mo sa amin. Nawa po, Panginoon, ay patuloy buksan ang aming puso at ang aming isipan sa mensahe na ipapagkaloob niyo po sa aming gabi. Maraming po salamat, Panginoon. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Si Zacchaeus po in the Bible ay nagkaroon ng life-changing encounter with Jesus. At ito po ay makikita lang natin sa aklat ng Lucas. Si Zacchaeus po nga ay sinasabi na isang head po ng tax collector. Siya po yung pinuno ng maniningil ng buwis sa siyudad ng Jericho. At sinasabi nga po,
that the Zacchaeus po is a mayaman, is a rich man. Si Zacchaeus po ay tinatatwa ng mga Hudyo at ng kanyang mga kababayan sa mga kadahilanang number 1. Alam po nila na si Zacchaeus ay nandadaya sa paniningil ng buwis. They were known for cheating the taxpayers. Number 2, they work from Rome, sa gobyerno po ng Roma. At ang iba po ng mga Hudyo ay sinasabi ng lahat ng tax collectors are collaborators with the enemy and traitors of their own people. No? Talaga pong masama po ang tingin ng mga Jewish sa mga tax collector. Sa talata pong itong ating nabasa, ang nais lang po ni Zacchaeus ay makita po ang ating Panginoong Hesus. Zacchaeus wanted to see Jesus as the Lord passed through the town of Jericho. Pero sa kadahilan ng medyo pandak o medyo maliit po si Zacchaeus, at hindi siya makakakita sa crowd, no? Habang lalakad po ang ating Panginoong Hesus, hindi niya makikita sapagkat siya po ay medyo mababa ang kanyang sukat, hindi siya masyadong katangkaran, ano? Kaya nakaisip si Zacchaeus na umakyat po. Dali-dali siya umakyat sa puno ng sikamoro. Zacchaeus ran ahead and climbed the tree. At dito po iniisip niya na dito makikita ko ang aking Panginoong Hesus. Sino nga ba ito na napakasikat, no? Sinasabi po dito na si Zacchaeus po ay did not think himself important enough for Jesus to notice. Hindi po naman niya nasa isip na siya ay manonotice ng ating Panginoong Hesus. Ang gusto lang po niya ay makita, no? Para pong pag may dumadaang artista na tayo nakikipaghabulan upang makita po. Makita lang natin, okay na eh. At ang pangalawa po ay talagang gustong-gusto niyang makita ang ating Panginoong Hesus. At yun nga pong ginawa niya, Zacchaeus climbed, no? Siya po ay umakyat sa sycamore tree upang makita ang ating Panginoong Hesus, no? Titigil po muna tayo dito, no? Si Zacchaeus po ay known as taxpayer. Ito po ay magaling maningil ng buwis, no? At siguro madaya din dahil siya ay mayaman at talaga siya kinamumuhian ng kanyang mga kababayan. Pero makikita po natin doon yung eagerness niya, yung enthusiasm, yung sabik na makita ang ating Panginoon. So, bakit po kaya, no? Siguro po sa simula pa lang itong kwentong ito, ay alam na ng ating Panginoon Hesus, o alam na talaga niya, na makikita niya si Zacchaeus at doon niya ito papababain. And to complete the astonishment of Zacchaeus and the crowd, no? Nung malapit na po ang ating Panginoon Hesus sa puno ng sikamoro, ay sinabi niya kay Zacchaeus, come down, bumaba ka dyan, at pupunta ako sa bahay niyo ngayon. No? Napakaganda pong, kung isipin po natin, napakaganda pong senaryo. Nakaakyat po sa taas ng sikamoro, si Zacchaeus, at nakita siya ng ating Panginoong Hesus. At sinabi niya, bumaba ka na, pupunta ako sa bahay niyo ngayon. No? At doon nagtinginan yung mga crowd, yung mga ibang mga tao. Itong isang makasalanan ang nakita pa, no? Siguro po sinasabi, ba't itong makasalanan pa ang nakita ng ating Panginoong Hesus? After arriving, no, nung pila po ay dumating na sa bahay ni Zacchaeus, he said to Jesus, sinabi po ni Zacchaeus sa ating Panginoong Hesus, behold, Lord, sabi niya, half of my goods, ang kalahati po ng aking kayamanan, ay ibabalik at ibibigay ko sa may hirap. At kung sino man ang aking nadaya, I will restore it fourfold, o ika-4 na bahagi, ibibalik ko sa kanya. Dito po ay makikita natin yung act of repentance and faith ni Zacchaeus, na handa siyang ibigay kung ano yung nadaya niya. Handa niyang ibalik sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga napahirapan.
sapagkat alam niya na nasa Panginoon siya ng ating Panginoong Kristo. The example of Zacchaeus, who gave away half of his goods, emphasizes the kind of open-handed generosity that characterizes those whose hearts have been transformed by the gospel. And then, sa dulo po, Jesus then announced the salvation has come to the house of Zacchaeus. For Zacchaeus was also a descendant of Abraham. This indicates that God, all things are possible. Wala pong imposible sa Panginoon. Nothing is impossible to God. Luke 1:37. A rich man like Zacchaeus can be saved by his action. Zacchaeus revealed that he is also a true son of Abraham. Dito po ay talagang ang mga crowd po ay hindi na mapalagay, no? Ano ba ito nangyari? Bakit ang isa pang makasalanan, ang isa pang napili na puntahan ng ating Panginoon? Tandaan po natin sa Luke 19:10, for the Son of Man come to seek and to save the lost. No? Kahit anuman pong kadumi ng ating putik na kinasasadlakan, kahit ano pa pong nagawa natin kasalanan, nandyan po ang ating Panginoong Hesus na nag-aantay sa atin. Lumapit po tayo sa Kanya. Zacchaeus' story is very inspiring story to everyone. No, napaka-inspiring po nito. Nagbago po siya, restart, new beginning. But gusto ko pong dalhan kayo ng 3 points, no? 3 puntos po that could help to better understand Zacchaeus para po maintindihan natin ang totoong si Zacchaeus. Number 1, Zacchaeus as known by the crowd. Sino po ba itong Zacchaeus sa paningin ng mga crowd o ng mga mamayan? If we look at Luke 18:11, nasulat po dito, the Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. No? Iba po talaga ang tingin ng crowd sa tax collector. Zacchaeus as a tax collector was thought of as a sinful and greedy man by the Pharisee. Talagang iba po ang tingin ng crowd sa isang tax collector. They are sinful and greedy. Historically, collecting taxes po ng mga panahong yon is a career that have negative reputation. Kinamumuhian po siya ng mga tao because they ask for money from people, and also na talagang dinadagdagan nila, dinadaya nila yung buhis, no? Upang sila ay kumita na malaki. At ayun pong panahon po ng mga Roman taxes po were very excessive, napakalaki po ng mga taxes, and the Jewish people were not happy about the situation, especially since they were the oppressed in paying taxes for a nation that was not their own. Galit na galit po sila sa mga tax collector. In the Bible, in Jesus also compared tax collector to the pagans, as written in Matthew 18:17, if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Talaga iba po ang tingin ng mga tao sa isang tax collector. Ito po yung pinapanggalingan ng crowd, kaya po sila galit sa mga tax collector. This is where the crowd was coming from. Zacchaeus was sinful because he was basically a huge na magnanakaw. Magnanakaw po si paningin po ng crowd is Zacchaeus is magnanakaw, no? With the excessive taxes that were being imposed from their hard-earned money, yung kanilang pinaghirapang pera, talaga pong galit na galit ang mga Jewish people at the strong stances against those that collected them. Pero pong nakita po ng mga crowd o yung mga tao ang kasalanan ni Zacchaeus,
No, para pong nakita na rin, we tend to see others' mistakes and sin, especially if they are more obvious. No, we are quick to judge. We are quick to judge others but forget to look at our inner selves if we too are sinful. No? Minsan po, tayo din si Zacchaeus at tayo din po ang crowd. Minsan po, dumarating sa panahon, hindi natin nalalaman na we're being judgmental. Na nahusgahan kaagad natin, pero hindi mo natin tinatingnan yung ating sarili. Ako ba ay si Zacchaeus na isang makasalanan? O ako yung crowd na mapanghusga? Dalawa lang po yan. Number 2, Zacchaeus from the perspective of Zacchaeus himself. Ano po ba ang tingin ni Zacchaeus sa kanya mismo? Sa kanyang buhay? Zacchaeus knew about Jesus the whole time po sa Jericho, and he was very excited to finally see him. And siya nga po ay medyo hindi katangkadan. He tried to find other ways in order to finally see Jesus. He did this by climbing a sycamore tree. Napapansin po natin dito na talagang hindi ko lang nagkataon na talagang ginawa niyang lahat upang makita niya ang ating Panginoong Jesucristo. Based on this story, we can easily see Zacchaeus' character. He was a go-getter and possibly one of the characteristics and attitudes of tax collector. Talagang masigasig, no? Talagang makulit, masigasig. And sometimes, no, talagang makulit ang mga tax collector, kahit po naman sinong collector, pag nangongolekta na po, makulit po yan, masigasig, upang makakuha po ng pera sa iba. And siguro na-realize din po ni Zacchaeus that time, he was trying to find the meaning of his life through Jesus. Gusto niya siguro magbago na rin, no? And he was eager to know the truth about life. Gusto po niyang malaman ang katotohanan ng buhay. Being a tax collector was not an easy job for him because of the nature of his business and because of how the crowd perceived him. And for this reason, he climbed the tree to see Jesus and find the meaning of life. No? Nagkataon po na nandun yung sycamore tree na gusto niya magbago at gusto niya makita ang meaning ng kanyang buhay. When Jesus told Zacchaeus that he was to stay at his house, Zacchaeus became very, very happy and opened his door right away. This is also an attitude that tells us that Zacchaeus was a man ready to be saved and ready to serve. He opened the doors for Christ and was willing to listen to his advice. Pag kumatok po ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso, papapasukin niyo po ba siya? Katulad ng kapasok ni Zacchaeus sa kalantahanan. Bubuksan niyo po ba kaagad? O teka muna. But Zacchaeus, he opened his door for Christ immediately. And he was willing to listen to his advice. Dito po ay makita natin sa napaka-busy nating buhay, the world full of noise in every area of our life, no? Napakadaming mga ingay, napakadaming mga challenges and difficulties. We tend to want to find meaning in our lives to fill the gap that we're experiencing, no? Yung mga pinagdadaanan na sino kaya ang makakasagot? And minsan lahat ginagawa natin para malampasan natin 'yun. You have to climb trees, no? Pero tandaan po natin that Jesus is our better present
and our future. Para po sa akin, there's no need to climb a tree to be seen by Jesus. In fact, no? Alam ko po na Jesus already saw Zacchaeus and knew Zacchaeus even before he climbed the tree. Alam na po ng Panginoong Jesus. Andun si Zacchaeus. It is important we acknowledge Him at all times. Kailangan po natin i-acknowledge ang ating Panginoon sa ating buhay at all times. And it is important that we show the sins that we are committed. Pagtapat po natin ang ating mga kasalanan na nagawa. It is written in Luke 3:12-13, even tax collectors come to be baptized. Teacher, they ask, what should we do? Don't collect any more than you are required to. He told them, no? Lahat po na makasalanan ay may pag-asa. Pasukin po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, katulad po ng ginawa ni Zacchaeus. Number 3, Zacchaeus from the perspective of Jesus. Jesus decided to come to the house of Zacchaeus even though he was a sinner, a tax collector, at lahat po ay galit dito kay Zacchaeus, no? Pero ang Panginoong Hesus po ay hindi po nangamba, hindi po na baliwala po sa kanya kung anong sasabihin ng crowd. Jesus did not care about how the crowd reacted. Ang ginawa po niya, He continue on and stay at Zacchaeus' house. Napakaganda po, ano? Di na po pinansin ng Panginoon ng crowd. Okay lang yan, wala yan. Pinansin ng kung ano ang marinig niya ng mga tao. Ang gusto niya ay makapasok sa bahay ni Zacchaeus. His words, I must stay at your house, were not a request. Hindi po to request, but more of a command. Ito po ay isang utos that he needed to invited and to stay with Zacchaeus. Jesus already knew that Zacchaeus needed to invite him to stay, not just in his home. Hindi lang po sa bahay ni Zacchaeus, ngunit sa kanyang puso ni Zacchaeus. Jesus came to the world to save us from our sins so we could stay Him forever. Hindi lang po yung tahanan ni Zacchaeus ang pupuntahan ng ating Panginoong Hesus, kundi ang puso po. Ang puso po ng bawat isang makasalanan. We are Zacchaeus, and yet we are also the crowd. There are moments in our lives when we can tend to be judgmental by stereotyping people based on worldly criteria. We are all sinners. Lahat po tayo ay makasalanan. Wala ni isang malinis. Wala ni isang matuwid. Ngunit ang lahat po ay may karapatang magbago. Lahat ay may karapatang tatalikuran ang mga nagawang kasalanan. Katulad na ginawa ni Zacchaeus, lumapit tayo sa Panginoong Hesus, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And then we have the direct access. Magkakaroon po tayo ng direct access sa ating Panginoong Hesus. Restart with Jesus. Simulan po natin ang bagong taon sa ating Panginoong Hesus. And yet, there are moments in our lives when we know we have sinned. We need to repent our sins by talking to Jesus na papuntahin ng ating Panginoon sa ating puso at tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Luke 19:10, for the Son of Man come to seek and save the lost. Restart
new beginning. Tayo po'y manalangin. Diyos na makapaling sa lahat, maraming pong salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Maraming pong salamat sa mensahe na iyong ipinagkaloob mo sa aming gabi to. That kahit po kami ay makasalanan, kahit ano po pang kadumi ng putik na aming kinasasadlakan, lumapit po kami sa inyo. Lapit po kami sa inyo, Panginoon. Alam po namin na buong puso nyo kami tatanggapin at papatawaran namin ng mga kasalanan. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Maraming po salamat sa iyong pagpatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Maraming po salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo kumawit at magpuri sa ating Panginoon. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing our song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul and sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul,
soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Atin pong basahin mula sa Deuteronomio 31:6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ang amay papurihan,
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa gawing ito. Maraming salamat na kami ay nakasamba po sa iyo. Nagbigay kami ng panahon para sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa anak na ginamit mo na maghatid ng iyong salita. Ay patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang samahan sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Sa pagkakataong ito, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.